natin. So, ka-support po niyo kami. Full support po kami. Hanggang sa dulo po kami. Makipagkira tayo sa katotohanan at gawin natin ang ating bayan na Pilipinas. Palayasin natin ang mga maling tao. Nilang bumitiw. Ba't ayaw na lang nilang umalis? Sobra-sobra na yung kanilang kinita. Yun yung sinabi ko. Pero ang sabi nila sa akin, Bong, wala silang planong umalis. 30 years silang nawala sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila, gumagawa silang ng paraan sa pamamagitan ng People's Initiative para patuloy na manatili sa pwesto. Sinong may gusto? Hindi si Bongbong. Ayon sa kanila, sa takbo ng mga galawan, yung pinsan at yung asawa ang nagmamakinarya. Ito ang humahawak at nagpapatakbo ng makinarya ng gobyerno. Nakakalungkot po sapagkat itong Bongbong Marcos na ito, nagkaroon ako ng personal attachment mula nung mahawakan ko yung kaso nito noong 2012. Doon lang po ako nagkaroon ng interes sa isang Bongbong Marcos mula nung mahawakan ko yung kaso at unang-unang salaysay, yung confidential informant na pinapangalanan ko ng si Bong Tasa. Marami kaming na-extract na information patungkol dito kay Bongbong Marcos. Pero ang nakakalungkot ay yung pagtanga-tangahan ng ating mga law enforcement units. Meron tayong NBI, dating hukom. Meron tayong Director General ng PIDEA, dating membro ng PNP Special Action Force. Meron tayong PNP na galing doon sa graduate ng Philippine Military Academy. Pero matapos malantad sa publiko yung confidential information na nilalaban ng classified documents na inilabas ni Maharlika, ay pinagwalang bahala lamang po nila ito. Pero kung ito, ordinaryong tao, katulad ni Juan de la Cruz, porsigido itong mga law enforcement units na ito at hihingan pa ng pondo. Hihingi pa sila ng pondo para magkaroon ng COPLAN o yung tinatawag na Case Operational Plan. Napakadali lamang po trabahuhin yan. May natanggap kang information. Sandali lang yan eh. Doon sa intelligence cycle na ginagawa namin eh. Ipo-process namin yan. Iba-validate namin yan. Diba? Sa pamagitan ng casing and surveillance, kinakailangan magsagawa ka ng test buy, magsagawa ka ng entrapment operation. Madali. Pero bakit hindi ginagawa? Ang masakit nito, nakakadamay pa. Noong mga nakarang araw, hinala lang. Pero kinukumpirma ng aking mga dating kasamahan, ilang cabinet secretary na talaga ang kajaming niya. Wala na lang talaga silang magawa sapagkat mawawalan sila ng trabaho. Ngayon, mga kapatid, sa mga narinig ninyo, patuloy pa rin po ba tayong magwawalang bahala? Kaya yung gagawin bukas
bagay na bagay. Saan? Doon sa pagpapakapatay na? Hindi po. Doon sa kamatayan ng pag-asa ng pamilyang Pilipino na patuloy tayong pinamumunuan ng mga bangag sa gobyerno. Ano po? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ed Francisco, ang National Chairman ng Citizens Congress for Good Governance. Ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay yung flood control projects. Dahil ako po ay isang inhinyero, at doon sa mga press report po ng ating Pangulo na meron po siyang 5,500 flood control projects. So, after kinabukasan po, nagkaroon po ng karina, bumaha po ang Metro Manila. So, nagtaka ako, saan po na punta yung 5,500 projects? At lalo po akong namangha sa report po ng ating Presidente na kaya hindi po nag-function ang 5,499 flood control projects dahil meron pong isa na napangga ng barko. Nadinig po ba ngayon? So, nag-research po ako, nag-google ako. Ang report po ng ating Pangulo doon sa kanyang nakaraang SONA, 5,500 flood control projects. Ang nakita ko po sa Google is only, ang actual po ay 5,521 flood control projects. Ito pa ang hindi maganda. Out of 5,521 projects, 3,107 po na flood control projects ay yung natapos na nung nakaraang administrasyon. Only 2,414 projects lang po ang nagawa mula noong 2022 hanggang May 2024. Nakita po natin ang discrepancy. Lalo po tayong mamamangha kung ang titingnan po natin yung mga budget doon sa yung mga nagawa yun. At ang plano pa po nila sa by 2025 up to the end ng 2028, gagawa pa sila ng 5,000 flood control projects mo. Ano po? Ibahin po natin ang tema. Huwag na pong maging monologue, maging dialogue. Kung siseryosohin po natin ang flood control, napakasimple po. Ikumpara po natin sa ating pamamahay. Bakit tumutulo ang ating bubong? Sagot po. Bakit po tumutulo ang ating bubong? Dahil may butas. Bakit nag-o-overflow po? Ang ating bubong po kumpara natin, katulad sa Marikina, kaya po binabaha ang Marikina dahil catch basin, ang karamihan po ng tubig na dumadaloy downstream to Marikina is yung Sierra Madre sa Montalban. Ano po? So, yun po ang bubong. Nagda-downstream, bakit po ang gutter nag-o-overflow? Dahil po barado o kaya maliit. So, ano po yung nag-stand po yung ating gutter? Pagkatapos po sa gutter, pupunta sa downspout. Bakit po nagbabara ang downspout? Baka naman yung ating storm drain barado. Di po ba? At bakit naman po napupuno ang storm drain? Baka naman po yung floodways puno na, barado pa rin.
At bakit yung floodways natin puno na? Eh baka naman po itong lake na pinupuntahan nun, mas mataas na po kaysa doon sa catch basin. Ganun po kung seryoso po ang gagawin, ikumpara lang po sa bahay ang pagkokontrol ng flood. Mas madali pong kontrolin ang baha kaysa kontrolin ang budget ng Pilipinas. So, iyon po ang aking ipinagtataka. Sana, doon po yung ma-mitigate ang risk at gawin po ang adaptive approach engineering. Hindi po natin maiiwasan taon-taon na we are going to suffer an average of 20 typhoons. Out of 20 typhoons, 3 to 5 po ang malakas na magsisilbing malala. Bakit hindi po natin i-anticipate o gawan po yun ang paraan kung tayo po ay magiging seryoso? Imagine, we are spending 1 billion a day for that project. 1 billion a day. Sa 1 billion pong iyon, kung isasabdi slice po sa bigas, baka makuha yung 20 pesos per kilo na bigas. Yan lang po. Maraming pong salamat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si kasamang Ed Laurencio, ang nagre-represent sa labor sector. Ako po ay GenSec ng Association of Genuine Labor Organization. Kami po ay biktima rin ng martial law noong panahon nitong Ferdinand Marcos Sr. Hirap na hirap kami mag-organisa dito sa Luzon, lalo na sa Valenzuela. Kami ay inahagat panahon pa ng basin. Pero ngayon mukhang nararamdaman na namin muli yung pagbabalik ng martial law. Itong pagbabalik ng martial law, dapat magising na ang taong bayan. Pero martial law na sa hanay ng mga manggagawa dahil una, hirap na po kaming mag-organisa sa hanay ng mga manggagawa dahil mismo yung namumuno sa Department of Labor na si Secretary Laguesma, tahasan na sinasabi na ang mga manggagawa ay regular sa service provider. Hindi na po doon sa principal kung saan nagtatrabaho ang mga manggagawa. Pangalawang martial law na nararamdaman namin sa loob ng kumpanyahan, sahod. Ibinato kami sa Regional Wage Board na ang kakaunti, kakarampot na ibinibigay ng gobyerno sa dagdag sahod, yung inflation rate damang-dama na mga manggagawa. NCR, ang minimum wage 645. Boundary ng Bulacan, may Nuwayag 500. Ang presyo ng mga bilihin may pagkakaiba ho ba sa Bulacan, sa Laguna at sa iba-ibang rehiyon. Tapos ito pa ang nangyari ngayon sa PhilHealth, pera ng mga manggagawa, nasaan isang instruction lang ng Secretary of Finance sa pamumuno ni Rap Recto. Hindi po excess yaang sinasabi ninyo, yaan ay unused na pondo ng mga manggagawa. Bakit ibibigay diyan sa National Treasury? 89.9 billion ang naipasa na ngayon sa National Treasury, 30 billion. Papaano
Bulok na nga ang serbisyo ng mga public health hospital natin. Ang mga manggagawa, ang taong bayan, pipila sa public hospital, may sakit na nga, madaling araw, pipila sa PGS, ay lalong mamamatay. Yang unused na yung pera ng mga manggagawa, dapat ang ginawa nitong mga specialist ng PhilHealth, pinalawak ang scope, dinagdagan ng mga benepisyo ng mga manggagawa o ang taong bayan na nagkakasakit. Ano ang silbi ng universal health? Nararamdaman ba natin? Hindi. Kaya sa darating nitong September 21, kami po ay lalahok sa panawagan ng hakbang ng maisog para sa never again to martial law at buwagin ang Regional Waste Board. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Amalia Modja, representative ng Bayalabi ng Metro Manila United Sultanate. Salamat po sa pagdalawin nito. Lahat po tayo ng ating mga kasamahan, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po nandito bilang isang babae Muslim. Nakikita naman ninyo ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaiyak, nakakalungkot. Nung kasagsagan na sila ay naghihingi sa atin ng puto, ay UNITEAM. Tandaan natin, nagsimula sila sa UNITEAM. Tapos ngayon, nasaan na? Bakit hindi nila inaatupang ang mga bilihin natin na sobra-sobra na? Ang kurap, patayan, droga, nagsigbalikan. Bakit dito pa nila ginagawa sa ating bayan? Bakit sa ibang bayan, Singapore, ibang mga iba-ibang mga lugar, kayang-kaya, iba tayong mga Pilipino, matatalino tayo. Hindi natin ba masunod? Kaya tayo, huwag tayong magpagago sa nangyayari ngayon na wala tayong hustisya. Tayong mga Pinoy, tayo lahat, mga kababayan ko, naghihirap tayo sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon. Lalo na ang mga mahihirap. Paano na kaya yung nagagawa nila sa mga mahihirap? Sila nagyayaman, tayo mga mahihirap, lubog. Dapat tayong bigyan nila ng pansin. Dapat tayong bigyan nila ng pangalaga. Hindi ganito na puro bangayan sa Senado, puro bangayan sa Kongreso. Dapat tayong bayan ang tutukan nila. Si Sara Duterte, nakikita natin, maganda naman ang kanyang mga gawain. Bakit ganito? Ginigipit. Pero ang totoong kurap, hindi naman ginigipit. Pinapalawak. Nasaan ang mga isip? Kaya tayo, di tayo papayag. Di natin ibibigay. Di tayo susuporta sa mga mali. Ituwid natin. Tayo ang nakakaalam, nakikita natin ang ating mga mata, ang ating isip, nakikita natin ang mga social media. Tayo ang nagluklok. Kaya sa susunod, sana mahingi ko na hindi na tayo magpapagamit muli kasi malapit na eleksyon. Na ang ating tingnan na yung totoo na lumalaban sa ating bayan. Yung may interest party sa ating bayan, wag na. Kasi dito tayo nalulubog sa kurap-kurap. Daming patayan. Wala tayong justisya. Wala tayong nakukuhang katotohanan. Paano na kaya ang mga mahihirap ngayon? Paano na tayo? Dami din natin na naglalakad sa
lansangan, pero walang pangyayari ang buhay. Dapat bigyan nila ng tugon ang mga ganyan. Kaya nandito ako, alam mo makamarkos ako, binuto ko siya. Pero ngayon, naisip ko na mali pala ang naibuto ko. Kasi wala akong nakita ng kagandahang administration. Kaya sana, nandito po kami ng mga Muslim. So, ka-support po niyo kami. Full support po kami. Hanggang sa dulo po kami. Makipagkira tayo sa katotohanan at gawin natin ang ating bayan na Pilipinas. Palayasin natin ang mga maling tao na hindi may interest sila sa ating bayan. Kaya hanggang dito lang po ang aking masabi. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po at bago po natin na ibalik sa ating tagapangulo ng hapag na ito para sa mga katanungan, hayaan niyo pong magdagdag muna po tayo ng kaalaman tungkol po sa hakbang na maisog. At tayo po ay nagpapasalamat, no, kahit papaano po ay may mga kasama tayong mga taga-mainstream media rito para i-cover to. Pero higit sa lahat, palakpakan po natin. Sila po ang mga maisog natin na nandito ngayon. No? Higit sa lahat, ang mga walang sawa po nating mga simpleng tao lang, no, na mga vloggers natin na nagiging mata at tenga ng taong bayan. Okay. Gusto lang po nating linawin na hakbang na maisog po, ito po ay isang organikong hakbangin ng mga mamamayang Pilipino. Wala pong nakalikod ng mga politiko dito sa hakbang na maisog. At ito po, naitatag, no, bilang isang simbolikong lider ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi po hanggang ngayon siya po ang tinitingala ng mayoryang Pilipino dahil kitang-kita po ang pagkakaiba simula nung siya ay nakaupo hanggang sa bumaba. Ngayon po ang presidente natin ay nahaharap po sa kaliwat ka ng mga issue, lalo na po sa issue ng kabangagan. Saan po tatakbo ang bansang ito kung hindi sa ating dating Pangulo? Pero lilinawin lang po natin, ang hakbang na maisog hindi po ito labanan ng Duterte Marcos. Sapagkat ang mga tinatalakay po dito, mga kababayang maisog, hindi lamang po tungkol sa politika. Ito po ay mga issue na may kinalaman po sa advocacy at prinsipyo ng transparency, accountability, peace and security o ang good governance na hinahanap ng taong bayan na hindi maipakita ng administrasyong bangag na ito. Ang hakbang na maisog po ay siya ng totoong oposisyon ng gobyernong bangag. Kasi po, wala nang oposisyon ngayon sa ating gobyerno. Ang mga oligarko, ang mga terorista komunistang nandyan sa Senado at Kongreso ay wala na pong nag-o-oppose. Bingi na po sila at bulag sa nangyayari habang isinusulong nila ang kanilang mga personal interest, paninira. Ganun na din po ang kaliwat kanang nakawan na hindi po tayo nabibigyan ng malinaw na kaalaman ano na po ba ang nangyayari sa ating bayan. Kaya po, ang taong bayan, simula nung Enero ng taong ito, ay gumawa ng isang hakbangin. Tinawagan ng taong bayan ang dating presidente na nakitaan natin ng totoong liderato. Ang taong bayan, sa lahat ng panig ng sulok ng Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagpunta ng Davao upang ilunsad ang hakbang ng maisog. Yan po ang nangyari. Kaya doon po sa kulang ang kaalaman at impormasyon at pilit na sinasabi si Duterte ang nasa likod na to, nagkakamali po kayo. Dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang tinitingala ng taong bayan na siyang makakasagot sa suliranin ng ating bansa at siya po ang naging takbuhan ng mamamayan. Kaya nagkaroon po tayo ng hakbang na maisog. Sa mga hindi po nakakaunawa, hakbang na maisog po ay salitang Bisaya na ang ibig po sabihin, step of the brave sa English. O hakbang ng matatapang. Sino pa ho ang matatapang ngayon? Nalalantad. Wala na. Yung inaasahan po natin na division of the house every time
may mga issue tungkol sa anomalya. Every time na may issue tungkol sa maling pamamalakad, wala na pong oposisyon. Lahat po sila nakasentro na sa paninira, panggigipit, at pangpapaboy sa ating gobyerno at sa ating lipunan. So wala na pong tatakbuhan ng mamamayan. Tanging tayo na lamang po ngayon dito sa hakbang na maisog ang itunuturing na totoong oposisyon ng bayan laban sa mapang-abusong gobyerno, lalo na sa presidenteng pangad. Kaya ngayon po darating na Sabado, mga kababayang maisog, ilulunsad po natin ang luksang bayan. Huwag niyo pong isipin na ito ay politikang Duterte lamang. Hindi ho. Dahil ang mga isyong tinatalakay po dito ay may diretsang kinalaman sa buwis, dugo at pawis ng mga mamamayan na iniingreso natin sa ating gobyerno na ninanakaw. Yan po ang totoong issue. Ang totoong issue ng seguridad sa loob at labas ng ating bansa ay ang mamamayang Pilipino ang siyang magkakaroon ng problema sa bandang huli. Hindi lang po si Duterte. Ang 20 pesos na bigas, ang gutom, ang karahasan, ang droga, hindi po usaping politika yan. Yan po ay totoong usapin ngayon ng ating lipunan na hindi binibigyan ng pansin ng ating gobyerno dahil sila po ay busy-busy sa pamumulitika. So sino po ang totoong namumulitika rito? Ang totoo pong namumulitika dito ang House of Crocodiles. Ang Malacanang na bangag. Sila po ang totoong namumulitika. Meron pong pananagutan ang ating presidente sa usapin ng pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang pamumuno. At malinaw na malinaw, matagal na pong ipinananawagan ng mamamayan na para matanggal ang hinala ng taong bayan na ang presidente natin ay merong delusional minds dahil sa epekto ng paggamit ng droga, kaya mali-mali ang kanyang mga pahayag, mali-mali ang kanyang mga sinasabi, malayo sa katotohanan, nananawagan ng taong bayan ng hair follicle drug test. Bakit hanggang ngayon hindi maibigay? Kasi po, may kasabihan tayo sa ating batas, justice delayed, justice denied. So kung ang isang tao ay bantulot o pilit tinatakasan ang panawagan ng taong bayan na nagbigay ng mayoryang mandato sa kanya nung nakarang eleksyon at sinamahan pa ng ating Vice Presidente Sara Duterte dahil sa paniniwala na pagkakaroon natin ng unity and continuity, ang isang simpleng panawagan ng mamamayan hindi magawa. Bakit kaya? Yun lamang po ang ating katanungan. Kasi lahat po na nangyayari ngayon, may kinalaman po yan sa matinong pag-iisip ng nanunungkulan, lalo na ng ating presidente. So ang usaping bangag ay isang usapin na nagpapahirap sa taong bayan, na nagbibigay ng kaguluhan sa Pilipino, kapwa Pilipino, kaya tayo nahahati. Dahil nagtataka tayo, pilit nilang sinasabi, ang Duterte daw ay masyadong gahaman sa pwesto at ang hakbang na maisog daw ay si Duterte ang nagsulsol nito. Wala pong katotohanan yan, sapagkat hindi po politika ang pinaglalaban ng hakbang na maisog. Ang ipinaglalaban po ng hakbang na maisog dito, 4 na advokasya ng mabuting pamamahala. At yan po ay ang transparency, accountability, peace and security. Ang tanong ng hakbang na maisog sa sambayanan, meron pa ba tayo niyan? Meron pa ba? Wala na. It is clearly a betrayal of public trust para sa isang presidenteng bangag na iligal na sinasabi ng ating batas na ang paggamit ng droga ay kriminal na ipinagbabawal sa ilalim ng ating saligang batas. Pero ang ating mismong presidente ay hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ipakita sa taong bayan na hindi siya bangag. Simple lang naman eh. Hair follicle drug test,
tapos ang issue. Good governance, tapos ang issue. Buksan ng libro, tapusin ang pamumulitika. Bakit pilit nilang ibinabalik ang issue ng extrajudicial killings na sinamahan pa ng mga kongresista, mga senador, Commission on Human Rights, at iba pang mga institusyon na ginagamit sa pamumulitika? Samantalang itong mga namatay na to, mga kriminal to. Itong mga napatay na to, mga kriminal to. Oo, maaari po na lahat ng namatay dyan sa panahon ng war on drugs ay mga may biktima din dyan. Bakit? Kasi po, karamihan din sa mga pulis na nagpatumba dyan ay pinaniniwalaan nating mga protektor ng iligal na droga. Kaya upang maitago ang kanilang pagkasangkot sa masamang gawain ng droga, tinumba na nila. Kaya kay Duterte ibinibintang. Hindi po usapin ng Duterte ito, mga kababayan maisog. Ito po ay usapin ng isang bansa na dapat sa mahabang panahon nabigyan ng tamang paglilingkod. Noong panahon po ni Tatay Digong, paangat na ang Pilipinas, kahit na dumapo sa atin ang pambansang pandemya, napakita po niya ang mabuting pamumuno sa pamamagitan ng mabuting paghawak sa kinakasangkutan po nating world pandemic. Tumaas pa rin po ang ating ekonomiya, marami nag-invest habang sinusupil, dinudurog ang lahat ng sangkot sa droga. Nagtataka lang ang taong bayan, bakit si Mapilong na yun ini-interview ng mainstream media? Bakit kinocover yan? Ang lahat po ng mga sangkot sa droga ay hindi hinulaan yan ng dating presidente. Yan po ay isang verified intelligence report galing sa mga institusyon na may kinalaman sa paghahunting dyan sa mga drug lords na yan at ibinigay lamang sa lamesa ng ating presidente. At ipinutupad niyo po ang dapat niyang ipatupad na tapusin ang mga bangag, tapusin ang mga drug lords. Ang Pilipino po ay isang bayang may kultura na tinatawag po nating utang na loob. Nasaan po ang mga Pilipino na noong panahon ng dating presidente ay nagdiwang at natuwa dahil ligtas ang ating kapaligiran. Kahit anong oras ka lumakad dyan, ligtas. So ito pong hakbang na maisog, ito po ay organikong pagkilos ng mamamayang Pilipino. So wala po itong bahid ng Duterte Marcos. Katulad nga po ng sinabi ko, ang lahat po ng issue dito ay totoong issue ng lipunan. So again, sa darating pong Sabado, mga kababayang maisog, inaanyayahan po namin kayo sa ganap na 3:00 ng hapon. Kasi po may mga nanggugulo na ngayon. Iba-iba yung oras na sinasabi. May nagsasabing 9:00, 1:00. Hindi ho. Ang paglulunsad po natin bukas ng Lungsang Bayan ay sa ganap na 3:00 ng hapon, Iwasang Bonifacio. So mga kababayang maisog, ito na po ang pagkakataon natin. Dahil tayo po ang nag-impleyo at nagbigay ng mandato sa Presidenteng Bangag, tayo rin po ang may karapatan na i-terminate ang kanyang panunungkulan sa bansang Pilipino dahil hindi niya po nagawa ang kanyang tungkulin na paunlarin, bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kaligtasan ng ating bansa. Maraming salamat po.